Yan, isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. At nawa sa mga oras na ito ay nasa mabuti pa rin tayong kalagayan. Ayan, so talagang ang aming biyahe ay pinapasalamat namin sa Panginoon. At bagamat nakakapagod ay blessed naman. At yung ating pong mga layman, o ating pong mga elder sa buong area ay sila ay na-empower na patuloy na mag-disciple ng ibang mga kapatiran. So ngayong September 10, araw ng linggo, ay ating pag-aaralan ang buhay ni David, yung kapiraso lang mga kapatid. Dito sa 2 Samuel 20, chapter 23 verses 1 and 2. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, amin pong dinadalangin sa inyo ang aming pong pag-aaral ngayon sa 1 Samuel chapter 23 sa buhay ni David. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maintindihan ito at aming mai-apply sa aming buhay. Maraming salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, mga kapatid ko, sa 1 Samuel chapter 23, 2 Samuel chapter 23, 1 and 2, ngayon ito ang mga huling salita ni David, ang mga sinabi ni David na anak ni Jesse. Ang sinabi ng lalaking inilagay sa itaas ang hinirang ng Diyos na Diyos ni Jacob, ang matamis na mga awit ng Israel. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Ang kanyang salita ay nasa aking dila. So dito mga kapatid ko, no? Si David na anak ni Jesse, sabi dito, inilagay sa itaas ang hinirang ng Diyos ni Jacob. Yan. So dito si David ay hinirang ng ating pong Panginoong Diyos. Siya ay maging hari, tapos sinirang din siya ng ating Panginoon na maging hero sa bayan ng Israel. So ano kaya yung matututunan natin dito na moral lesson sa buhay ni David? Tignan po natin kasi alam naman natin yung story niya. Napakabigat ng kanyang pinagdaanan, yung pagtatagumpay niya at yung pagkakasala niya, di ba? Noong kabataan niya, siya ay nagtagumpay laban kay Goliath. No, noong siya ay maging hari, pinatubayan siya ng ating Panginoon. Grabe, gusto siyang ipapatay. Pagkatapos nung siya ay hari na, nasa rurok na ng tagumpay, mga kapatid. Siya ay inatake ng kaaway at siya po ay natalo, no? Nahulog at natukso na kanyang kunin si Bathsheba at ipapatay yung kanyang isa sa mga magigiting na kawal dahil po sa tawag ng laman. Yan. So sabi dito, sino ang mga kasusukat sa bunga ng mga taon ng pagpapagal at paglalagalag sa malungkot na mga burol? Ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan at sa Diyos, ang pangangalaga sa kanyang mga kawan, ang mga panganib at ang mga pagkaligtas at mga kagalakan at kalungkutan ng kanyang abang kalagayan. So sabi dito, sino daw ang makakasukat sa bunga ng mga taon ng pagpapagal? Siyempre, wala mga kapatid. Di ba? Ang makakasukat lamang yan ay ang ating pong Panginoong Diyos. Hindi po natin yan kayang sukatin. Hindi po natin kayang pigilan ang bawat taon mga kapatid kung wala ang ating pong Panginoong Diyos. Hindi natin alam ang ating pong bukas. Sabi dito, ay hindi lamang huhubog sa likas ni David at makakapang-impluensya sa buhay niya sa hinaharap. Kasi nga naman, di ba, si David ay nasanay sa burol, tagapastol ng mga tupa, ba'y malungkot nga naman talaga yun. At hindi basta-basta mag-alaga ng tupa na ikaw lang ang nag-iisa. So pinagtatanggol niya ito sa mga lobo, sa mga hayop na gustong kumuha doon sa mga tupa. So ito, sabi dito, yung karanasan ni David ng mga kahirapan sa buhay, yan po ay kanya pong nagamit para po yung kanya pong buhay, hari o matagumpay sa buhay, yung pagiging matagumpay sa buhay ay makamit niya. Sabi dito, kundi sa pamamagitan ng mga awit ng matamis na mga awit, ang mga iyon ay sa lahat ng darating na mga kapanahunan ay pupukaw ng pag-ibig at pananampalataya sa puso ng bayan ng Diyos, na ilinalapit sila sa patuloy na pagmamahal, na nagmamahal na puso
niya sa kanya ang lahat ng kanyang mga nilikha ay nabubuhay. So dito nakita ko yung pag-analyze ko dito sa unang paragraph, no? Napakahaba ng paragraph nito, ang daming sentence. Ay nakita ko dito na yung kahirapan, mga kapatid, yung pagdurusa, yung pong kalungkutan ay pansamantala lang. Kung matitiis natin yung kalungkutan ngayon na nararanasan natin, yung kahirapan ngayon na nararanasan natin, mga kapatid ko, kung ating ito malusutan, kung ating itong ma kung ating po itong malagpasan, tinitiyak po ng banal na kasulatan na pagkatapos ng mga luha na ito ay mayroong pagtatagumpay. Pagkatapos ng kalungkutan na ito ay mayroong kasiyahan. Ikaw ay pwede rin gamitin ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi laging habang buhay nariyan ka. Kasi si David noon nasa pastulan siya, nandoon nag-aano siya ng mga tupa, di ba? Yung pagod, yung hirap, yung kalungkutan na nag-iisa, hindi habang buhay nandoon siya, no? Maaring iniisip niya na dito na ako lalaki, dito na ako tatanda. Hindi habang buhay naroon siya. Hindi lingid sa kanyang kaisipan na siya pwede palang maging hari ng Israel. So ganun po mga kapatid, yung ating pong kaabalahan, yung paghihirap natin, yung sitwasyon ng ating buhay ngayon, hindi habang buhay ganito tayo. May panahon na po pwede tayong gamitin ng Diyos sa gawain. May panahon na magtatagumpay din tayo. At syempre mga kapatid ko, no, kapag ikay nasa rurok din ng tagumpay, katulad dito ni David, nasa rurok siya ng tagumpay noon, nung nakamit niya na, hari na siya. Hindi niya naisip na hindi habang buhay ganun. Hindi habang buhay na ganun kasarap ang buhay. May panahon na siya'y atakihin ng kaaway, kailangan maging handa. Di ba? So ganun din. Kung tayo ngayon ay hindi man tayo nakakaranas ng kalungkutan o bigat ng buhay, pero nakakaranas tayo ng karangyaan. Huwag po tayong pakampante. Hindi laging ang buhay ay ganyan. Maaaring salakayin ka ng kaaway nang hindi ka handa. Kailangan laging naka-guard tayo. On guard tayo mga kapatid. At ating tinitignan na ang Panginoon ang ating kaagapay dito. At hindi niya tayo pababayaan mga kapatid. So dito ibabalance natin ang ating buhay. Ang buhay ay hindi laging nariyan. Ang buhay ay hindi laging ganun. Kailangan tayo magbantay at magtiwala lagi sa ating pong Panginoong Diyos. Yan ang natutunan ko dito. So si David, sa ganda at lakas ng kanyang pagkabinata, ayan, ay naghahanda upang humawak ng isang mataas na tungkulin na kabilang sa pinakamarangal sa lupa. Ang kanyang mga talento bilang mahalagang mga kaloob mula sa Diyos ay ginamit upang papurihan ang kalwalatian ng banal na ating Panginoong Diyos. Makikita po natin dito, no, banal na tagapagbigay. Ang sabi po dito, mga kapatid ko, yung kaloob na ipinagkaloob kay David, hindi po na niya sinayang. Ginamit niya para itaas ang ating Panginoong Diyos. Kaya kamusta sa atin ngayon? Ano yung mga karunungan, ano yung mga talento na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos? Atin ba itong ginagamit sa Kanya pong kalwalatian? O ating itong itinatago? Dapat ating gamitin ito sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Ano man yan. Dapat tayo ay humayo at gamitin natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi po, yung talento natin, yung ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos na karunungan, magagamit lamang po natin yan kung tayo ay nasa right place. O kung tayo ay nasa lugar na kung saan ay nandun yung field natin. Ibig sabihin, iaayon lang natin yung ating po mga sarili. O katulad niyan, yung pong camel, no, meron po siyang ano tawag dito, may humps siya sa likod. Yun po ay lagayan ng tubig para pag naglakad sa disyerto, hindi sila mauuhaw basta-basta. Yung kanilang paa ay pang-disyerto. Yung kanilang mata ay pang-disyerto din. No? Mahahaba yung pilik mata. Kaya yung mga kababaihan dyan, nagpapa-extension. Para kayong kamelyo. Shoutout sa inyo. Joke lang po. So, para po yun sa mga disyerto, yung kamelyo na yun. Pero yung kamelyo, kung hindi mo ilalagay sa disyerto at ilalagay mo lang sa zoo, wala siyang gamit, di ba? Yung mga talent na hindi niya magagamit doon sa disyerto. Di ba? Magagamit lang niya yung kung nandun siya sa right place.
So tayo po mga kapatid, kamusta? Ano yung ating talent? Ako inisip ko yan noong mga panahon na hindi ako naglilingkod sa Panginoong Diyos. May mga talent ako na sabi ko, bakit nandito ako nagtatrabaho? Hindi nang iniisip ko eh. Nagtrabaho kasi ako diyan sa MTC, diyan sa Manila noon. Tagabantay ng mga trabahador doon na gumagawa ng building. Tagasilip lang ako doon sa CCTV. Kung may mga tamad, pupuntahan ko at aking sisitahin. Yun yung aking trabaho doon. Sabi ko, bakit nandito ako? Hindi ko pala magamit yung aking talento. So, yun ay naisipan ko. Ako'y nanalangin sa Panginoon at ginaid niya ako na mag-aral ng theology, ng pagkapastor. Kasi nga naman, hindi uubra eh. Marami kang talent na hindi mo magamit sa gawain ng Panginoon. Kapag yun ay naging buhay mo, yun ay kinakilalakihan mo, na parang napapanaginipan mo eh. Parang kinokonsensya ka, parang ang hinahatak palapit sa ating Panginoong Diyos. Ganyan yung pakiramdam niyan. Kaya kung narito tayo, nasa right place na tayo pero nandun na yung talento natin pero hindi natin ginagamit, sayang naman, di ba? Gamitin natin. So katulad dito ni David, ginamit niya yung kanyang talento. Sabi dito, ang kanyang mga pagkakataon upang magmuni-muni at manalangin ay nagsilbi upang palaguin siya sa karunungan at kabanalan. Kung kaya't siya ay naging kaibig-ibig sa Diyos at sa mga anghel. Samantalang kanyang minumuni-muni ang mga kasakdalan ng kanyang manlalalang, higit na malinaw na mga pananaw sa Diyos ang nagbukas sa kanyang kaluluwa. So dito po mga kapatid ko, no? So katulad pinagmuni-muni din si David na nanalangin sa ating Panginoong Diyos at naintindihan niya yung mga pananaw sa buhay, yung pong malinaw na pananaw ng Panginoong Diyos sa kanyang kinabukasan. At sabi dito, ano ang nangyari? Naliwanagan ang hindi malinaw na mga paksa, naging payak ang mga suliranin, naiwasto ang mga kaguluhan, at bawat sinag ng bagong liwanag ay nanawagan sa sariwang pagbulwak ng masidhing kagalakan, at higit na matamis na ang mga awit ng pagsamba para sa kalwalatian ng Diyos at ng manunubos. Kasi ito si David ay manunugtog ito eh. So yung gamit niya kapag nabuboring siya, tumutugtog yung parang string instrument, at tawag din harp. So dito po mga kapatid, ginagamit niya ito para papurihan ng ating pong Panginoong Diyos. Talagang siya nag-worship sa ating Panginoong Diyos. Bago pa siya humarap kay Goliath, nag-worship na siya sa Panginoon. Kaya noong naharap niya si Goliath, nung nilait ang Panginoong Diyos, talagang hindi siya nag-atubili na puntahan itong si Goliath at pabagsakin. Bakit niya pinabagsak si Goliath? Hindi para ipagmalaki yung talent niya, hindi para itaas yung sarili niya, kundi para ipagtanggol ang Panginoong Diyos. Yun yung nasa isip ni David. Pero yung mga sundalo noon na takot, na ang pinoprotektahan nila, sarili nila eh. Hindi naman ang Panginoong Diyos. Wala silang pakialam kung laitin ang pangalan ng Panginoong Diyos. May mga kapatid ito si David eh, na talagang siya nga yung bunso eh. Di ba? Mga takot, ayaw lumaban. Bakit? Pinoprotektahan yung sarili na baka sila yung mapahamak, mamatay. Kasi nga, si Goliath ay champion sa one-on-one battle kasi napakalaki niyan eh. Champion yan sa Philistine, mga kapatid. Pero ito si David, hindi siya nagmayabang sa talento niya, hindi niya balak na ipagmalaki yung sarili niya, kundi ipinagtanggol niya lang yung ating Panginoong Diyos. So dito, kung gagawa tayo sa bukiran ng Panginoon, kung isi-showcase man natin yung ating talento, hindi para ipagmalaki yung ating sariling talento, kundi para papurihan ang Panginoong Diyos. Yan yung punto, mga kapatid. Papurihan ang ating tagapagligtas. Ang pag-ibig na kumilos sa Kanya, ang mga kalungkutang nakapalibot sa Kanya, ang mga pagtatagumpay na sumapit sa Kanya, lahat ay naging mga paksa ng aktibong pag-iisip. At samantalang minamasdan niya ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng habag at tulong ng Diyos sa Kanyang buhay, ang Kanyang puso ay tumibok na may higit na maalap na pagsamba at pagpapasalamat. Ang Kanyang tinig ay pumailanglang sa isang higit na mayamang himig. Ang Kanyang alpa ay tinangay na mga higit na masayang kagalakan. So dito po mga kapatid, si Haring David ay talagang nagpurit na nampalatay sa Panginoon. Siya ay palaging umaawit sa Panginoon. Lalo na mga kapatid, doon siya ay nagkasala. Nagkasala siya ng pangangalunya at pagpatay. At nakita niya yung resulta ng kanyang ginawa na pagkakasala.
ang nangyari, nasalot sa kanya, namatay yung kanyang mga anak. Kaya nangyari, namatay yung kanyang mga anak, mga kapatid. At talagang iniyak ngayon sa Panginoon. Pero after that, na maranasan niya yung pagpapatawad ng Panginoon, siya, anong ginawa niya? Nanalangin, umawit, nag-compose ng mga awit, mga kapatid, nagpasalamat, sumamba sa ating Panginoon. Nagkamali siya, bumalik siya sa Panginoong Diyos. Talagang naginagpis siya. Nung una, hindi niya makita yung pagkakasala niya. May mga ganun pala, no? Sa buhay natin, mga kapatid, may mga panahon pala na hindi natin nakikita yung pagkakasala natin nung una. Minsan, dahil yun ay nababalutan ng pride, dahil yun ay nagbabalutan ng pagtago, alam mo, hindi tayo makakatago sa Diyos. Akala kasi ni David na makakatago siya sa Panginoon nung panahon nagkasala siya. Hindi tayo nakakatago sa Diyos, mga kapatid. Kita niya tayo, clear as crystal tayo, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Yung kasi akala ni David Kaya nung una, nung nagpadala ng prophet ng Panginoong Diyos, yung kwento ay hindi niya pa maunawaan hanggang sabihin sa kanya at ipamuka, ikaw yung taong mayaman na kinuha sa alipin yung kaisa-isa niyang kayamanan. So ganyan ang ginawa ni David Kinuha niya yung kaisa-isang asawa ni Uriah at sinipingan niya. Pinapatay niya pa si Uriah. O galit na galit siya sa ganoong kwento. Pero yun pala, siya yun. Hindi niya ma-realize nung una hanggang isang bulat sa kanya ng Panginoong Diyos. So may mga panahon sa buhay natin, may pagkakamali tayo na hindi natin matanggap din. Ma-pride di ba? Ang kinakailangan natin, talagang lumapit sa Panginoon, manalangin at umawit. Ngayon pala yun, no? May mga dumarating sa ating buhay, hindi rin natin maintindihan. Pero magpatuloy lang sa buhay. Manalangin, umawit, magpatuloy lang sa pagsamba sa Panginoong Diyos. Mauunawaan din natin yan. Katulad nito ni Haring David. Sabi dito, ang batang pastol ay lumakas ng lumakas, ang sabi diyan. At dumunong ng dumunong sapagkat sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. So, sa ganoong pagkakataon, paano niya sinanay yung kanyang sarili? Paano niya napanagumpayan si Gulayat? Paano niyang napanagumpayan paano siya naging managumpay na hari na talagang nilagay siya ng Panginoon na maging hari, palitan si Saul. At syempre, paano na niya napanagumpayan yung kanyang pagkakasala? Yun pala ay may root doon sa kanyang pagiging kabataan. Yun ay nakabaon at may sinimulan na pagpupuri at pasasalamat sa Panginoong Diyos. Pag-awit sa ating Panginoon bawat umaga, bawat gabi. So yan pala yung naging puhunan ni David. Kaya sa mahabang buhay niya, napanagumpayan niya na siya ay nanatili sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Kaya sabi dito sa Acts chapter 2 verse 29, nabasa niyo na po ba yun? Na hanggang ngayon, yung buong libingan ni David ay nandito at naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa. So, yan lang. Yung kamatayan din, mapapanagumpayan niya sa pamamagitan ni Jesus. Ano yung puhunan? Yung kanyang pag-worship sa ating Panginoong Diyos araw at gabi, yung kanyang pananalangin, yung pagpapakumbaba, yung pagninilay-nilay ng pag-ibig ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay, na bagamat ganito siya, pinagmalasakitan siya ng ating Panginoong Diyos. So ganyan din ang ating dapat na maranasan at ating ma-practice, mga kapatid, no? Na pagbulay-bulayan natin, bagamat tayo ay kahaba-haba nung ating pagkakasala, parang listahan ng utang sa tindahan, ay pagbulay-bulayin natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoon ay hindi niya tayo pinababayaan, inaagapayan niya tayo. At kung ano man ang kalagayan natin ngayon, hindi yan magtatagal. Pansamantala lang yan. Ang talagang tahanan natin ay doon sa langit na bayan. Kaya sabi dito, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Ang kanyang salita ay nasa aking dila. Dito, mga kapatid ko, ang salita ng Panginoong Diyos sa banal na kasulatan ay ating panghawakan. At kung ating ibabahagi ang salita ng Diyos, yung banal na salita niya, kung ating ibabahagi ito sa iba, mga kapatid, ang dila ng Panginoon ay mapupunta sa ating dila. Ibig sabihin, gagabayan tayo ng ating Panginoon sa pagsasalita ng salita ng Panginoon. Huwag tayong matatakot, patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoong Diyos katulad ni David. Hari nawa, ating malagpasan ang lahat ng mga pagsubok sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yung ating talento,
i-showcase natin, gamitin natin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At kung tayo ay nasa Panginoon, anumang pagsubok na dumating sa atin, katulad nito ni Haring David, mapapanagumpayan natin dahil sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya pagpalain tayo ng ating Panginoon ngayong linggo na ito at patuloy tayong patnubayan niya sa ating pong buhay-buhay, mga kapatid. Gusto ko lang i-promote yung yung fun run dito po sa Muñoz, 350 per head. Yung proceed nito ay mapupunta sa t-shirt at saka sa lugaw, at syempre yung pinaka proceed nitong fun run na to mapupunta sa bubong ng Tayabo Church, yung church planting diyan po sa San Jose. So suportahan po natin ito na gawain din po sa ating area. Kung kayo po ay feel nyo na mag-join dito, chat nyo lang ako, mga kapatid, for details. So sama rin natin sa dalangin ang ating po mga church planting at yung ating pangangaral ngayon. Napakabilis ng panahon. September 18 diyan po sa Homestead Talavera. So yung ating po mga churches dito sa West Nueva Ecija, magdala po tayo ng ating po mga Bible student, yung mga sumasali sa ating care group. So i-join natin dyan, mga kapatid. So wag nating palagpasin ang pagkakataon na ito na bahagian ng salita ng Diyos ang ating po mga kaibigan. God bless po sa inyo pong lahat at patuloy tayong patnubayan ng ating tagapagligtas at pagbulay-bulayan din natin ulit itong buhay ni David at ating pong mai-apply sa ating buhay yung mga tamang desisyon niya. At syempre, huwag nating i-apply sa buhay natin yung maling desisyon ni David, di ba? Yung kanyang pagkakasala. God bless po sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakinggan po natin ng awit papuri sa ating Panginoong Diyos at pagkatapos nun mananalangin si Brother Melvin Vilasano. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit, salamat po sa inyong kabutihan. Bagaman kami ay mahaba ang aming mga nagawa, mga kasalanan, ay kami pa rin ay inyong minamahal kagaya po ni David. At nais namin na pagpasalamat sa inyo ang mga panahon na kung kami man ay hindi namin maunawaan o hindi namin gusto mga nangyayari sa aming buhay, ay ito naman ay nagpapalakas sa amin. Sa pamagitan na itong mga panghina at mga problema na ito, kayo po ay aming naiisip palagi, kayo po ang aming nilalapitan sa dahilan ng kami ay lumalakas kapag kami ay kasama po namin kayo. Kaya salamat po, hindi lamang sa mga winning time, kaya hindi naman sa mga losing time, ay nagpapasalamat po kami. Pagkat ito pa rin ay patuloy na nagpapatatag sa amin, sa aming pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Tunay na kayo ang Diyos ng pag-ibig. Kayo ang nagbibigay sa amin aming mga pangailangan, gabay at patnubay sa bawat araw. Sa mga ganito, nais na ipagpatuloy sama sa panalangin, mga kapatiran na nakikinig ngayon. Sama-sama kaming nananalangin na kami ay samahan sa buong maghapon na ang aming mga talento. O naman ang iba, hindi namin pa naalaman kung ano ang aming mga talento na magagamit sa gawain. Pero sa tulong po ninyo, ang alam namin na tumaasa kami na ipapaalam niyo ito sa amin at kami makatutulong sa gawain sa anumang pamamaraanan upang sa pagpapakalat ng pabalita ay maibigay sa lahat ng sangkatauhan at mapabilis ang inyong ikalawang pagdating. Isama din namin sa panalangin ang aming mga kalusugan, ang aming mga hanap buhay, naway ito'y maging pagpapala upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. Kayo nawa ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa sa bawat oras, bawat sandali upang kami ay maging karapat-dapat po sa inyo. Kasama namin sa panalangin mga gawain na dito sa West at sa South. Yan, mga church planting sites dyan sa West. Ganyan din yung pangaral sa Homestead, September 18. At yung pangaral dito naman sa amin sa area ng Gapan, sa gawin ng Gapan, sa mga Vacation Bible School na ginagawa, na ay patuloy na maging blessing ito sa mga bata, ganyan din sa mga magulang na kasama nila. At kami ay magkaroon ng pagkakataon dito sa Adapt a Barangay, ay magkaroon kami ng chance na maipamahagi ang inyong mabuting papalita at ang inyong pag-ibig sa mga tao. Aming sinasama sa panalangin mga guro na nangunguna rito at ang mga kapatiran na sumusuporta, na patuloy nyo silang bigyan ng kalakasan ng pangatawan, ng kanilang health, kaya din ang kanilang financial na pangailangan.
Amin din sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon na may mga karamdaman, kasama na iba pang mga kapatiran na may mga sakit pa rin na nagpapagaling. Sama namin sa panalangin si JG Concepcion, at kayo din si Sister Shirley Jacinto, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo. Kasama na rin namin si yung pamangkin ni Sister Nympha Rivera na sponsor ng Tabacao Church. Gayon din si Sister Rose Cruz Encarnado at ang kanyang mga pamilya na may mga sakit. At kasama na rin si ating Sibilia Irelia Bourbon, si Brother Renato Santos, si Romnick Francisco. Kasama na rin si Olivia at Rebecca Francisco. Gayon din si Jennifer Pascua, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C. Gayon din si Sister Nena na gumaling nawaya sa kanyang karamdaman. Kasama na rin si Tia Aning, Tia Aurora, si Sister Corazon Mina at si Ate Sally Sanchez. At gayon din ang mga recovery para kina Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran na ito ay nasa banig pa rin ng karamdaman na napapalakas, napapagaling. Patuloy po namin sinasama sa panalangin ng aming kalusugan at pinagtitiwala po namin sa inyo, pagkat kayo ang dakilang doktor at ang aming panalangin ay pinakamabisang gamot sa aming karamdaman. At naway patuloy na samahan nyo kami sa pang-araw-araw namin pamumuhay na huwag kaming matangay ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. At gayon din ang mga kapatiran na nagkulang ng pagtitiwala po sa inyo na sila ay nadaig ng pagsubok sa buhay. At naway ang Holy Spirit ay patuloy na umakay sa kanila pabalik sa tamang landas at makasama namin muli sa paghanda sa nalalapit ninyong pagdating. Ang lahat po na ito ay aming hinihiling, kalakip ng paghihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan na gawa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.